Assalamualaikum everyone. I will be making easy puto cheese and these are the ingredients na ginamit ko. So first things first, nag-crack ako ng isang itlog. Naglagay ako ng 1/3 of white sugar or pwedeng brown kung walang white sugar. And then mixed. Tapos I added 2 and 1/2 cup of all-purpose flour. So, gumamit ako ng strainer para sa harina kasi para hindi siya masyadong magbuo-buo mamaya kapag lalagyan ko na ng tubig. Then, nag-add na rin ako ng 1 tablespoon of baking powder. Tapos, nag-add muna ako first ng 1 cup of water. So, tinatansya ko lang yung consistency na gusto kong makuha. Ayan, so nag-add ulit ako ng 1/3 cup of water kasi hindi pa siya ganoong malabnaw. And for the third time, nag-add ulit ako ng another 1/3 cup of water kasi hindi ko pa rin makuha yung consistency na gusto ko. And this time ay okay na siya. Then, I added also 1/3 tablespoon of food coloring, optional only. So, ganito yung consistency na gusto kong ma-aim kanina. Kaya, ang lahat ng tubig na ilagay ko is 1 cup of water at saka dalawang 1/3 cup ng tubig. Tapos, yung molder ko is pinahiran ko lang ng oil para hindi dumikit yung mixture mamaya kapag naluto na. And kanina, while minimix ko yung mga ingredients ko is nakasalang na yung paglulutuan ko or pag-iistiman ko nito sa apoy. So kaldero lang yun kasi wala akong steamer. And okay lang na walang steamer kasi maluluto din naman itong puto cheese mamaya. Tsaka kailangan ma-discarte din kahit papano, diba? Mag-isip lang tayo ng mga alternative ways para maging convenient yung gawain natin. So, ito lang yung meron dito, yung pinaglalagyan ng molder or ng puto, pero yung mismong kaldero niya is wala. Missing in action bay yung kaldero niya. Then, yung cheese na ginamit ko is yung sachet, kasi nga diba, nagtitipid tayo. Tapos, ganyang sizes lang din yung pagka-slice ko. And I make sure na before ko ilagay yung mixture sa kaldero is kulong-kulo talaga yung tubig. Kaya nilalagyan ng malinis na tela yung takip ng kaldero para hindi mag-drop yung mga moist doon sa mixture kasi baka hindi siya maluto ng maigi. And then sa pag-check naman kung luto na yung mixture o yung puto, tusukin lang siya ng toothpick. Kung wala ng mixture ang sumama sa toothpick, ibig sabihin luto na ang puto. Then, tada! Okay na, luto na siya. Mga peace ako mga higala. Thank you for watching and please keep on supporting. God bless. Bye!